Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Pag-usapan yung Senate coup dito sa Senado. So, kung makikita nyo, siguro pag-usapan natin specifically yung posisyon ng Senate President. A lot of people are thinking na ang akala nila just because ang Senate President is literally the member or a member of majority, and majority usually leans towards the government pagdating sa Senado, ng karamihan that the position of a Senate President, sabihin na natin, ay isa sa mga bagay po na kailangan natin intindihin pagdating po sa Senado, mahirap mahirap po kasing, mahirap po kasing magbigay ng specific na kalagayan ng isang Senate President sa kanyang posisyon kung ito po ba ay, sabihin na nating, solid pagdating sa mga members. Bakit po? Ikukumpara po natin sa Kongreso, ang Senado nga nung iba, it is a member of 24 senators. Iba, sinasabi nila 'pag sa Senado daw, ito daw ay iba't ibang republika. 24 na iba't ibang republika. Bakit? Kasi because of their personal interest, either nag-iiba-iba ang kanilang opinyon or desisyon sa mga bagay. Yung mga pagkakataon sa Senado kumpara sa Kamara na maaring tumalon yung minority sa majority and vice versa. Kung makikita nyo po dito, isa sa dapat nating maintindihan pagdating sa Senate President. Ang Senate President po is very vulnerable. Vulnerable in a way na ang Senate President ay maaring mapatalsik to any reason at all. Why? Kasi ang Senate President, especially sa support ng sa support ng body of Senate, nagkakaroon ng mas matinding challenge pagdating sa alyansa. Kasi kung makikita niyo po isang halimbawa 'di ba po yung 20th Congress and yung bagong pumasok na members of Senate, makikita nyo doon, meron ng list of people kung sino nasa minority at saka majority. Pero makikita nyo, in every resolution, in every batas na gagawin sa Senado, laging contentious. Even if you think a person ay nasa majority, most definitely, nagbabago-bago sila ng desisyon. Just like nakita natin sa resolution ni Senator Kiko Pangilinan, nakikita natin doon that there is, sabihin na nating, pagbabago-bago ng desisyon ng mga Senado. Makikita natin sa Senate President. Yung sa Senate President, noong nagkapalitan ng Senate President, 'di ba po nung naging Senate President si karamihan after nung naging Senate President si ibang mga miyembro or sabihin na nating chairman pala ng komite sa Senado ay napalitan. 'Di ba, napalitan si Amy Marcos, napalitan si Marcoleta, kaalyado ng majority. At hindi natin maalis yun kasi importante kasi that most of the time sa chairmanship, pinakaimportante diyan is yung kaalyado ng mayorya yung nakaupo doon para magkaroon ng synced in messaging pagdating sa mga batas o sa mga sabihin na natin mga tinatry nilang i-push na mga batas o kaya tinatry nilang i-push na maamyendahan if ever. Ano ba ang nangyari dito kung babalik tayo dito sa recent coup sa Senado? Anong nakikita natin dito? Una, nakikita natin dito that the position of Senate President is very vulnerable. Yan, hindi natin alam kung hanggang kailan magiging Senate President si Tito Soto at hindi rin natin alam kung hanggang kailan tatayo ang majority. Bakit?